Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po. Ngayon po ay 11, 11 ng Agosto 2024. August 11, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7 po ng umaga, Sunday, at medyo maaliwalas ang panahon. Mainit ang araw. Nais ko lang po mag-vlog patungkol dito sa napanood ko kahapon o kagabi, yung patutuon ni Arlene Stone. Opo, doon sa programa ni Vlogcaster Armandin. Pero napanood ko rin ito si Arlene Stone doon sa bihira na siya kasi itong mag-vlog kasi bago yung trabaho niya. Pinanood ko rin yun, yung tinatalakay niya na nagpumasok o nag-raid ang NBI doon sa compound ni Kibuloy. At doon din nasabi niya yan. Pero mas maganda yung may kausap siyang tao. Ito nga ay ini-interview siya ni Vlogcaster Armandin. Ay yun na nga, hindi ba? Ang title ko ngayon ay NBI Regional Director Arcelito Albao konektado kay Abuloy Kibuloy. Yan po ang title ko. NBI Director Arcelito Albao konektado kay Abuloy Kibuloy. At ito ang i-discuss ko na maigi. Opo. Ano ba yung ginagawa niya ni Director Arcelito Albao? Parang wala sa hulog. Opo. At yan nga, may reason si Arlene Stone bakit ganyan. Marami na rin ang nagbablog ngayong umaga pagbukas ko ng mga vloggers na tinitingnan ko ay dinidiscuss na rin ni sino ba yun? Si Manila 2H, Batang Manila 2H, hindi ba? Dinidiscuss niya. Ay marami pang susunod dyan. Ay oo nga naman, hindi ba? Mga kababayan, mga minamahal, nagpatutuo po ito si Arlene Stone dito sa Amerika. Ewan ko, nasa Minnesota ata siya Malayo po dito sa akin yan, mga 3 hours na flight. Kung kotse naman ang gagamitin mo, mga 4 days yan kasi hihinto ka rin, di magpapahinga ka matutulog ka. 4 days yan. Nasubukan na namin yan nung umuwi yung anak ko dito galing dyan sa Florida ata yan. Nagkutsi kami. Lumipad ako ng East Coast. Nag-request yung anak ko na magkutsi na lang tayo, tatay, sabi niya. O si kako, ay takot naman siya na magkutsi iisa niya. Ay sinamahan ko siya, kaya alam ko 4 days yan to 5 days. Yun nga, nagpatotoo po ito si Arlene Stone na noong siya ay tauhan pa ni Kibuloy, nung bata-bata pa siya po, nung aywan ko kung anong years yan, pero matagal na po yan, palagay ko. Kasi nung member pa siya, ang sabi niya,
ay siya ang nag-abot ng sobre kay hindi pa direktor noon, kay NBI agent Arcelito Albao. Siya po ang nag-abot ng sobre at alam niya yung sobre po ay may lamang pera. Hindi niya alam kung magkano, pero siya ang nag-abot at dumalaw ito si Arcelito Albao, NBI agent, doon sa compound. Kaya maaring totoo ito eh. Opo, ay kung ganyan, ay matagal na yan dyan, tapos naging director na siya, regional director, ay ito siguro yung sinasabi ni Abuloy Kibuloy na marami siyang kakilala, hindi ba? Na mga NBI agent na sumusuporta sa kanya. Oh, ayan po, pagtagpiin nyo po, hindi ba? Sinabi yan ni Abuloy Kibuloy, hindi ba? Na marami siyang kakilala. Oh, na NBI agent na pwedeng sumuporta sa kanya. Ay yan na nga. Hindi ba? Oh. At panoorin nyo po yung interview sa kanya kay Arlene Stone ni Vlogcaster Armandin. At nakikita ko po na ito si Vlogcaster ay hindi naman binabayaran ito. Kasi kung napansin ko na bayad, ay hindi ko na po nire-recommenda sa inyo. Opo. Tinitingnan ko muna yung pagsasalita, ganyan, o yung mga nilalakad. Ano ba ang nilalakad niya? At malalaman mo naman kung siya ay may bayad, hindi ba? Nire-recommenda ko po ito sa inyo. Ito sa isa sa paborito ko, si Vlogcaster Armandin. At yung mga balita na nanggagaling sa kanya ay up to date. At saka hindi nagmimintis. Opo, pag inanalyze niya. Yung iba kasi sumusubra naman sa pananalita, hindi ba? Yan nga, sinabi ni Arlene, siya ang nag-abot ng envelope kay Albao. Sinabi niya. Ayan na nga. Kaya nung kunyari lang palagay ko ito, o paimbabaw lang Kaya nung nag-imbestiga o pumasok ito si Albao dyan, ay wala naman silang makuha nung isang araw pinasukan nila yan Ay pero ako nagtataka ako kasi kulang yang tauhan ng NBI at saka hindi po ninyo expertise yan. Ang expertise nyo, yung mga forensic. Opo, investigation nga kayo Pero pagdating po sa Mabrol, yung mga crowd control, mahihirapan kayo. Kakaunti kayo Kailangan dyan, civil disturbance. Yan, mga pulis yan. May training sila dyan. Ay bakit ko alam yan? Ay tinuruan din kami sa UP yan. Yang civil disturbance. Opo, nung kumukuha ako ng advance ROTC sa UP, taong 1977 ata yan. First semester at saka second semester. Tinuruan kami dyan. Martial law po noon. Opo, 1977, tanda ko yan. Ang kumandat namin si Colonel Vallejo. Opo. Lahat po kasi ng ROTC sa buong Metro Manila, nag-centralize kami dyan. Yung tinatawag namin na CMT 31 at saka 32. Pero yung 32 ata hindi na natuloy doon. Kasi nga umaangal na yung iba, nalilit Ay ang higpit. Tinignan ko yung record ko dyan, ang dami palang bumagsak sa amin Mabuti ako, pasang-awa lang. Ay kasi perfect attendance naman ako. Pero ang higpit talaga. Nalilit din ako kasi malayo din ang Piati sa UP. Ay 1 oras lang yan.
ito po parang hindi nila linya. Opo. Kasi nga, yung mga tao dyan ay napakarami. Libo ata yung pinapakain ni Kibuloy dyan eh. Oh, dyan na natutulog, dyan na nag-aabang, ay matatalo kayo dyan. Ay iilan lang kayo eh. Oh. Ito pong 30 hectares na ito, ayan po, mababasa nyo po bibigyan ko lang po kayo ng kaunting idea. Kasi ako ay electrical engineer at mechanical engineer po. Kabisado ko yung mga area na yan. At ako ay lumaki po sa baryo, sa bundok. Opo. At alam ko po ang mga sukat. Ay kasi nga marami nagtatanong sa akin ay opo, lalo na sa sukat ng lupa, ganyan. Ito po itong 30 hectares na ito ay 300,000 square meters po ito kasi yung isang hektarya 10,000 square meter po yan. Ngayon kung i-convert ko po yan sa square kilometers, at tayo naman ay alam natin kung ano ang layo ng 1 kilometro eh. Alam natin po yan. Opo, lalo na yung mga taga-probinsya, alam po natin yan. Yang kilometro na yan. Nung nag-aaral po ako ng high school, ang layo po ng bahay namin nasa 1.3 kilometers. Opo, at nilalakad po namin yan ng mga 15 minutes. Sa kalsada po maganda ang kalsada. 15 minutes po yan. Kaya alas 12, aalis na kami ng school. 15 minutes, nasa bahay na kami. Kakain na kami ng tanghalian. Magpapahinga lang kami ng mga 20 minutes. Opo, lalakad na naman. Kasi nga, alauna, may pasok na naman Ganun po yan. Kung i-convert ko po itong 0.3 square kilometers sa area, kung sa dimension po na square, ito po siya 0.54 by 0.54 kilometers. Malapit lang po yan. Malapit. Kung pupunta ka sa gitna niyan, kung kakilala mo yung tao, makikilala mo sino yung naandun sa dulo. Kung kakilala mo po, opo, mabubultuhan mo siya, kung kakilala mo. Opo. Kasi kung nasa center ka, yun nga kuwan lang yan 0.3 kilometers lang yan kung nasa sentro ka At ito nga, kinumbert ko pa sa radius para mas maintindihan natin. Ang radius lang yan ay 0.3 kilometers. Opo, kung naandun ka sa sentro, may radius ka na 0.3 kilometers, kita mo na lahat yan. Yang 30 hectares na yan. Kaya lang kung may building o may mga puno, may mga busis, mga damo na matataas, ay hindi mo makikita. Yan po ang problema dyan. Kung may mga building o may mga yung busis nga yung matataas o madawag, hindi mo makikita yan kung may tao doon. Ngayon, pero kung ito ay lalagyan ng mga tao ito ng kapulisan o ng army, yung 30 na katao ilalagay dyan sa paligid ay mamumonitor ang mga movement nila dyan. Ang advice ko po dito, yung paligid niyan, kung may padirman yan, ay yung kapulisan natin o army, aakyat na dun sa mga puno. At siguro, mga 6 lang na puno yan na aakyatin nila, at doon na sila gagawa ng bahay-bahay doon at gamitan nila ng telescope para mamonitor nila ang galaw doon sa ilalim. Mga 6 lang po na mga 6 na
puno na aakyatin nila. O kaya, maglagay sila ng mataas na, pero gagastos pa sila eh. Akyatin na lang nila ang puno, gawa sila ng kwandon, parang bahay-bahay. O, obserbahan na nila. Mga 6 lang po na puno yan. Kuha na yan. Paligid. O, ay public lang naman siguro ang paligid niyan. O kaya, makiusap sila dun sa katabing lupa na aakyatin nila yung puno. Ngayon, kung na-monitor na nila ang galaw, kasi may warrant naman yan, pwede na nilang pasukin yan. Doon sila mag-umpisa, doon sa mga puno na yan. Tatalon na lang sila. O, ganun yan. O, square by square, paliit ng paliit ang ginagalawan ni Kibuloy. Lalo na yan, may kwan po yan, may mga tunnel. Ay kailangan mo talagang uobserbahan yan. Kailangan natin ang largibista, hindi ba? O yung telescope. Kung pwede nga, sa gabi mayroon yung night Google, hindi ba? O, makikita rin yan, mga movement nila. Kailangan po ganun. Hindi pwede ang NBI lang dyan, hindi pwede. Kulang sila at wala silang ganung pamamaraan. Ay ang military po, kahit 3 araw yan, walang alisan yan, pwede. O, ang pulis, yung iba din, ganun, may training din sila ng ganyan. O, talagang pupustihan nila yan. Paligid lang. O, tapos yung mga inaakala nila na critical, dagdagan pa nila. Kung nakikita nila na naandun ang tunnel o naandun ang lagusan, kasi may mga bahay-bahay po yan sa loob o kaya may mga tinataniman siguro, kaya kailangan i-secure nila muna yan bago yung building. Pag na-secure na nila yung mga kaparangan, hindi ba? Parang din yan Pero para sa akin kasi ako, sanay po ako sa kwan sa hektarya na lupa na tinatrabaho Yang 4 hektar sa akin, yang palayan, maliit lang yan. Opo, maliit lang yan kasi yung nanay ko mayroong 4 hectares na kwan yung palayan ay kayang-kaya yan. Basta malinis lang huwag yung madawag. Kayang-kaya yan. Ngayon, itong 30 hectares na ito, kung magja-jogging ka sa isang araw ay kaya mong libutin yan ng kwan ng siguro sa isang oras mga, kung nagja-jogging ka, basta maganda yung daan, ay ano ba yung 0.5 kilometers by 0.5 kilometers times 2 ilan yan? Sa isang oras siguro baka kwan yan. Mga 3 ikot ka dyan. Maliit lang po yan. Kaya nga lang ay mahirap dyan kasi building, marami ng building. Pero isegregate mo na yung mga building. Ang pag-usapan muna ay yung kaparangan. Kailangan isecure yan. May tauhan sila doon na nakabantay na. Doon nakakain. Kayang-kaya po ng army yan. Opo. Bantayan nila yan. Hindi ba? Ay may warrant naman sila Ganun po yan. At palagay ko ay ang kapulisan ay pinag-aaralan na yan. Opo. Hindi po masama na hihiling sila ng tulong sa army. Sanay po ang army dyan sa ganyan. Yung mga sniper o mga reconnaissance, ganyan. Sanay po ang army dyan. Kahit na walang tulugan yan, kaya nila yan. Opo. Para paliit ng paliit ang area na ginagalawan ni Kibuloy. Kung doon lang siya sa building o doon lang siya sa tunnel, makikita siya yan. Opo. Nalalayo po tayo ang i-discuss ko po dito, kung talagang ito si NBI Director, Regional Director
Arcelito Albao ay noon ay tumatanggap na siya ng bayad o suhol o kung ano man yan, regalo o pabor kay Kibuloy, ay dapat tanggalin na sa dyan. Opo, ikuan na siya, ilagay na siya sa ibang region. Ay walang mangyayari dyan kasi siya ang lalabas na naguhudas dyan Hindi ba? Ay kuan yan just for assure lang yan, yang huhulihin kunyari si Kibuloy. Ay kung noon, nung agent pa lang siya, ay nakakakuha na siya ng pabor dyan, ay mas lalo na ngayon na regional siya. At pakinggan po natin ang sinasabi ni Kibuloy. Mayroon siya mga angel of death. Hindi ba? Ay baka isa na sila yan. Yung mga ahente ng NBI. Kasi ipapapatay ata ang huling balita ko po, ipapapatay ata yung mga nag-donate ng 10 million sa ikadadakip, hindi ba, ni Kibuloy. Gusto nilang malaman ang mga pangalan, hindi ba? Bakit nila kukunin ang pangalan? Ay marami po magdodonate dyan, lalo na yung mga naapi. Yung mga natanggal sa ABS-CBN na walang kalaban-laban, pwede mag-donate yun. Yung mayayaman, pwede po mag-donate yun. Ay bakit gusto nilang kunin ang mga pangalan? Hindi ba? Hindi ba? Bakit ito mayroong 00? Tanggalin ko lang Ayan po, hindi ba? Bakit gusto ni Kibuloy kunin ang mga pangalan? Sino ang nag-donate ng 10 million? Ay ipapapatay siguro. Ay grabe na po yan. Ay sino ang tatalima dyan? Hindi ba? Ayan na nga. Kung nakakakuha sila ng pabor. At yan po ang i-discuss ko dito sa verse na babanggitin ko. Kaya dapat yan ay tanggalin na yan dyan sa region na yan. Ano ba yan? Region 11 ba yan? Davao City o Davao Region, hindi ba? Tanggalin na yan si Arcelito Albao. Wala nang gagawin na mabuti yan. Babasahin ko mamaya yung Biblia. Pero bago ang lahat po, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna itong batch number 1. Ng kwan natin, mga subscriber po natin. Hello po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong walang sawag pakikinig po. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolod, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, si Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andy Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Chalan, Elenita Esclampler ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Bert Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Louis Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brinda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Aman, Salvi Ibanez,
Domus Tictum, Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dogarde, Rubin Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Acebes, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apacible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin. Dito nga ako kinuha yung i-discuss ko ngayon kay Vlogcaster Armandin. Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMT JR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Art Atago, Demjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Ka Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na yung sinasabi nila ay para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Exodus, itataas ko lang po Exodus 23 verse 8. Ito po ay patungkol sa tumatanggap ng mga suhol o ng bribe o ng mga pabor. Kung ano man yan, At iyan po ay ipinagbabawal po ng Panginoon yan Kasi nga ay naiiba po ang desisyon o naiiba ang mga deklarasyon ng mga tao. Ito po basahin ko Exodus 23 verse 8, You shall not take a bribe, for bribe blinds the clear-sighted and subverts the cause of the just. Ayan po. Pero babasahin ko lang po sa kabisado ko You shall not take a bribe, for bribe blinds the eyes of the righteous. Ayan po nabubulag kasi ang mata ng mga righteous o ng mga hurado. Ayan po dito clear-sighted and alter the decision of the just. Ayan po, o hindi decision, yung parang declaration of the just. Naiiba po ang mga declaration nila. Pansinin po natin si Albaw, hindi ba? Yung regional director ng NBI. Anong sabi niya? Wala dito si Kibuloy, sabi niya. Hindi ba? Ganun po Wala dito. At sinabi pa ata niya na walang tunnel o kaya ay hindi nila nakita. Ganun po yan Hindi ba? Naaalter po ang deklarasyon o ang mga sinasabi ng mga just na dapat ay alagad sila ng batas ay kwan sila. Kung mag-implement sila ng batas ay without fear or favor. Pero nga ay tumatanggap sila ng favor At yan ang pinatutuhanan ni Arlene Stone, hindi ba? Isaiah chapter 1 verse 23. Ito po babasahin ko lang po tapos ipapaliwanag natin bakit dapat i-transfer na ito si Albaw, NBI Regional Director, Cyril Nito Albaw. Your rulers are rebels and companions of thieves. Everyone loves a bribe and chase after rewards. They do not defend the orphans, nor does the widow's plea come before them. Ayan po ang nakasulat. I-discuss po natin yan. Your rulers are rebels. Ang ibig sabihin sa rebels, hindi po sumusunod sa batas. Opo, sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Hindi po sila sumusunod yan. Your rulers
are rebels. Yan po ang description ng Biblia. Ano ang rebelde? Ayaw talagang sumunod sa batas. Gusto nila sila ang batas o sila ang gagawa ng batas. At walang batas para sa kanila. Walang pupwede sa kanila. Ibibilanggo nila yan kung kalaban nila o papatayin o kaya kakasuhan o tatanggalan ng mga lisensya. Katulad ng ABS-CBN, ganyan po ang ginawa nila An companion of thieves. Ayan, ay sino ba ang mga companion yan? Si Michael Ong, hindi ba? O, companion of thieves. Tama po ang Biblia Tama po yan. Kasi nga ito ay sulat ng Panginoon ito at ang Panginoon po kilala tayo kasi siya ang gumawa sa atin. Ano ang mahina sa atin? Ano ang kakulangan natin? Kung tayo ay umiiyak, ay alam niya yan. Kung tayo ay nagrereklamo, alam po ng Panginoon yan. Kaya nasusulat po ito. Sa gabi, kung tayo ay inaapi, hindi ba, umiiyak lang tayo. Alam po ng Panginoon yan. Sa gabi na wala na tayo magawa kasi tayo ay wala ng lakas, hindi ba? Alam po ng Panginoon yan. Everyone loves a bribe. Lahat na daw, hindi ba? Gusto ng bribe, hindi ba? Ay naligaw po ang tao Hindi ba? Naligaw po. Kaya ganyan po ang sitwasyon. Naligaw po. At unless na aminin natin yan, hindi natin marirectify ito. Unless na sabihin natin na ay totoo po yan. Lahat tayo gusto ng bribe ay simpre tatanggap ka lang, hindi ba? Kasi nga ligaw ang tao. Next is and chases after rewards. Chases means hinahanap nila o hinahabol nila yung mga, actually hindi rewards ito pero parang ganun na rin. Mga kwan po ito, itong reward dito na sinasabi, ito po yung mga kwan, mga praises, mga talumpati na sila ay sinasabi na sila ay magaling, ganyan, o sila ay makatotohanan, sila ay matalino, ganyan po, reward po din po yan O kaya, pwede rin na nagbibigay ng reward yung mga ginto, mga pilak, ganyan. Hindi ba? O pera, hindi ba? O kaya pabor. They chases after favors and favors. Ganun po yan. Pero ang kwan po dito, ang gusto nila ay pinupuri sila. Yung pala, the proper word is pinupuri sila. Na sila ay magaling. Ganun po yan They do not defend the orphans. Wala silang pakialam dyan kung ikaw ay mahina o kung ikaw ay orphans o kaya ay ikaw ay ang tawag natin dyan ay marginalized, hindi ba? Sa mga mahihirap, wala silang paki dyan, hindi ba? Nor does the widow's plea come before them. Yung mga widow po na walang kalaban-laban po yan ay nagpi-plea po yan sa mga leaders natin. Hindi nila pinapakinggan yan yung mga hinaing ng mga widow. Ibig sabihin kasi ng widow, parang wala nang karapatan yan sa lipunan kasi nga ay wala na silang kasangga wala na silang asawa, hindi ba? Kaya nga yung mga ganon, hiwalay sa asawa, yan ang tinatarget nila ibilanggo, hindi ba? O kaya yung mga balo, hindi ba? Yan ang tinatarget nila. Kasi nga wala nang kasangga para maintindihan nyo po. O kaya yung single. Kaya nga ako ay ito po ay marami tayong matututunan po sa verse ng Biblia na ayan nga ay sinisikap ko po na ipaliwanag sa inyo. Ngayon, hindi pa totoo yan, hindi ba? Totoo po yan kasi nga ito si Arcelito Albao, NBI Director o Regional Director, ay tumatanggap pala ito ng bayad o ng bribe. Na sinabi ni Arnest, noon pa yan noon. Ay lalo na siguro ngayon. Kaya nga, ang kwan natin ay, kwan na yan, i-reshuffle na yan, tanggalin na yan dyan. Hindi ba? O kaya ay pabakasyonin na lang muna. Hindi ba? Kunyari nagkasakit, ganyan.
o pupunta ng Amerika magpagamot. Ganun lang po yan hindi ba? Pero itong nakasulat po dito, totoo po ito, itong Isaiah 1 verse 23. Totoo po yan at diniscuss ko na kung ano yan para maintindihan po natin. Hindi ba? Wala silang paki sa mahihirap Basta makakakuha sila ng bribe. Wala silang paki. Ay lalo na dun sa mga widows, hindi ba? Ay kinukuha nga yan mga widows diyan kay Kibuloy, hindi ba? Ini-exploit. Ayan po ang tawag dyan. Ini-exploit nila. Kasi nga walang asawa O kaya ay ginahasa na, ay simple, sisilanan na po yan hanggang tumanda na ng dalaga, hindi ba? Ay wala na. Diyan na lang gagamitin yan. Hindi ba? Ganun po ang nangyayari dyan. Mabuti yung iba at siguro ay medyo may itsura ay nakakapag-asawa o nakakaalis dyan at nabubuhay ng ibang uri ng pamumuhay, hindi ba? Ganun po yan. So, ang masasabi ko lang dito ay ikalat po natin itong patutuon ni Arling Stone doon sa programa ni Vlogcaster Armandin. Ikalat po natin yan. The best way to fight corruption is to expose them. Nasa Biblia po yan. Pero mag-ingat ka rin kasi baka ikaw din ang bigyan nila ng suhol, hindi ba? Ganun yan O kaya papatayin ka nila. Mag-ingat ka rin. Ganun po ang kwan. But be careful o watch yourself. Kasi baka madala ka nila Karamihan kasi yung pinipirahan na ganyan ay nung una yan ay tika muna hindi ba? Tika muna. Pero pag inupuran na yan, ayan na. Hindi ba? Sige po at hanggang dito na lang po at sa aking pong pagbablog ay pinapanalangin ko po sa Panginoon. My plea is yung mga nakikinig ay magkaroon sila ng wisdom po na nanggagaling po sa Panginoon. Opo, yan po ang aking panalangin sa Panginoon, mga kababayan, mga minamahal, at muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po at hello po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.